mga kapalalang, another day, another video na naman. So ayun na nga, itong video na to ay matagal na nga. Ngayon ko lang siya nagawa ng voice over. Ito yung video na to ay noong November 26 pa, birthday ng pangalawa kong anak. Nag-8th birthday siya. So nag-decide kami ng partner ko na hindi muna kami maghanda. Ipasyal na lang sila sa labas at kumain na rin sa labas. At syempre, dahil bata yung nagbe-birthday, kailangan natin bumili ng cake. Actually, ng mga time na yan, 12 midnight na yan mga kapalalang. Sinalubong talaga namin yung birthday niya kasi hindi talaga maghahanda. At least magiging happy naman si Gwinji sa birthday niya dahil nga sa may cake siya. Alam naman talaga natin mga kapalalang, nakaligayahan talaga ng mga bata ang magkaroon ng birthday cake sa araw ng birthday nila. At syempre, yung mga ginastos namin dyan mga kapalalang, talaga pinaghandaan namin, pinag-ipunan hanggang sa dumating yung birthday nila. Talagang mabaitan talaga si Lord dahil lately, bago yung birthday nila, a week ago, nagkaroon kami ng magandang blessing ng partner ko. So talagang inipon ko yon para talaga sa birthday nila. But then, hindi pa rin talaga ako naghanda kahit may malaking blessing na dumating sa amin kasi nga nag-decide na ako matagal na hindi talaga ako maghahanda. Ang gagawin na lang namin is dalawa kasi yung magbe-birthday, yung pangalawa kong anak and then pangatlo, November 26 and 27. So ang ginawa ko na lang, ikakain na lang kami sa labas dahil wala naman kaming bisita and then kami lang naman yung kamag-anak ng partner ko and then kami yung mga bata dito. So ayun na nga, nandyan kami ngayon sa Korean restaurant. Actually, yung pinag-decidean talaga namin, yung Korean restaurant na kakainan namin ay yung malapit lang talaga sa lugar namin, I mean sa bahay namin. But nung pumunta kami doon ay naubos na yung mga pagkain, konti na lang kasi nga unlimited yun, kumbaga buffet siya style. So nag-decide na lang kami na lumipat ng iba din. Buffet pa rin yung lilipatan namin but it's a Filipino foods. So pagdating namin doon sa Balibago, wala na rin laman yung mga foods kasi nga mag-close na yung restaurant ng 10 o'clock and then pagdating namin doon kukunti na lang yung mga pagkain. So lumipat naman kami doon sa 24 hours open talaga pero hindi na siya unlimited. Kumbaga by serving na siya, a la carte na yung in-order namin. So nung pumunta na kami doon, so ang budget ko lang talaga is 2,000. But then dahil marami kami, so umabot ako ng 2,700. But it's okay, at least nag-enjoy naman kami, nabusog at saka na-solve na rin yung birthday ng pangalawa kong anak. The reason kung bakit hindi talaga ako naghanda sa bahay dahil nga sa number 1, mapapagod ako. Wala naman kami masyadong bisita dahil nga sa may mga work yung mga kamag-anak ng partner ko. Yung partner ko lang talaga yung maraming kamag-anak dito sa Pampanga. Ako talaga ni isa wala akong kamag-anak na may invite kasi nga nag-iisa lang talaga ako dito sa Pampanga. Malayo pa lang talaga mga kapalalang, talaga pinaghahandaan ko na yung pagbe-birthday ng mga bata kahit hindi man kami magbonggang handa, at least maipasyal ko sila sa labas at kumain kami sa labas. Solve na yun para sa kanila. Ayoko kasing ma-experience din ng mga anak ko yung nangyari sa akin ng kabataan ko na hindi ako nagse-celebrate ng birthday until I get 14 years old. Kasi nung nag 14 years old na ako, may trabaho na ako noon and then nagpo-provide na ako sa family ko. So afford ko na talagang mag-birthday nung mga time na yon. Kaya nga mga kapalalang, when I turn 18 years old, talagang nagpabongga ako ng birthday ko kasi alam ko sa sarili kong afford ko na talaga magkaroon ng birthday at gusto kong ma-experience talaga yung kung paano maging 18th birthday, you know. Kasi minsan lang darating sa buhay natin at alam ko naman na hindi kaya ng parents ko pero pinagsikapan ko yon. Gumastos ako ng 28,000 sa mga panahon na yun mga kapalalang, sobrang laking bagay na yung 28,000. Talagang gagastusin mo na yung 5 months na yun. So ayun na nga, mabalik na tayo dito sa birthday ng mga anak ko. Ano ba yan? Nasingit ko na naman yung experience ko. Yan yung reason mga kapalalang kung bakit ko pinag-ipunan yung birthday ng mga anak ko kasi nga gusto kong ma-experience nila yung mga moment na bata pa sila, nakasama nila kami, na ganyan ginagawa namin para sa ganun ay gagawin din nila sa magiging anak nila. Every time na mag-birthday yung mga bata mga kapalalang, nag-i-spend talaga ako ng 3,500 bawat isa sa kanila. Yung dalawa ko kasing anak, magkasunod sila ng birthday. Nakakatipid ako minsan naman sumasagad dun sa budget ko dahil nga dalawa sila yung mag-birthday, so kailangan ko ng 7,000. Minsan naman nagagastos ko 5,000 lang, so may 2,000 pa akong natitira. But this time, last 2 years ago until now, 7K talaga yung nagagastos namin, no less talaga. I mean, wala ring sobra, walang bawas, talagang sakto 7,000 kasi yun talaga yung nakabudget sa akin. Bawal talaga lumagpas kasi marami din kami mga binabayaran dito sa tinitira namin. Nangungupahan lang din kami, so dami din naming bills and then umaasa lang kami sa sahod ng partner ko. Mahalaga rin talaga mga kapalala yung pagbabudget, hindi lang naman sa pagbibigay ng mga gusto ng mga anak mo. Kailangan budgetin mo rin talaga ng tama kung paano, hindi yung saya now, iyak later. Alam mo yun. So syempre bago ako nag-celebrate ng mga birthday nila, nag-grocery muna ako ng worth of 3,700 yata yun. Good for 2 weeks na yun, yung mga pagkain namin dito, ulam, bigas. So safe na ako kahit maubos yung 7,000. Syempre inuuna ko pa rin yung mga daily needs namin kasi paano na lang kung wala na kaming makain. Ang dami-dami pa naman namin dito. Kung kami ng partner ko, matitiis namin yung gutom. Pero yung mga bata, hindi nila kayang tiisin yung gutom. Sa ngayon kasi mga kapalalang, kami muna ng partner ko ang nag-decide kung anong birthday celebration ang meron sila dahil nga sa mga bata pa sila. Pag nag-turn na sila ng 13, 14 years old, katulad ng panganay ko, pag-decidein ko sila kung anong gusto nila. Kung kukunin nila yung 3,500 na budget para sa celebration ng birthday nila or yung 3,500 gagamitin namin para ihanda sa birthday nila. Kung ano man yung magiging desisyon nila, doon kami as long as nakamasaya sila. Kung gagamitin man nila yung pera nila pang libre sa mga kaibigan nila, it's fine. Kasi birthday naman nila yun eh. Natural lang talaga man libre sila sa mga kaibigan nila. Walang problema doon. Hindi naman namin ina-spoil yung mga bata pagdating sa mga birthday nila. Talagang binibigay lang namin kung ano yung papasaya sa kanila. Minsan lang naman to sa isang taon. Once a year lang nangyayari. Hindi naman to araw-araw. Ano ba naman yung 3,500 kung mag-iipon ka in a year? Makakaipon ka naman nun. Pero pag dumating talaga sa point mga kapalalang, talagang walang-wala kami. Hindi ko talaga siya ipipilit. Hindi ako mangungutang ng pera para ihanda sa birthday nila. At never akong mangungutang talaga mga kapalalang. Mangungutang lang siguro ako kapag talaga badly needed sa mga pang-daily needs namin dito sa bahay. Pero yung sa pag-celebrate ng birthday nila, yung kapos na kapos kami, hindi ko talaga yan paglalaanan ng oras para manghiram ng pera.
Kaya hanggat maaari talaga mga kapalalang, kapag malayo po yung birthday nila, nag-start na talaga akong mag-ipon hanggang sa ma-reach ko yung need ko para sa celebration ng birthday nila. Pero pag hindi talaga, syempre hindi naman natin inaasahan yung mga emergency na mangyayari sa buhay natin. Hindi naman tayo Diyos para diktahan o dapat ganitong araw, ganyan, masaya lang. So, hindi ko talaga siya ipipilit kasi kapag hindi talaga kaya, hindi ko ipipilit. Sobrang nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil sobrang bliss talaga namin kapag dumarating yung mga birthday ng mga bata. Talagang may blessing talaga na darating na hindi namin inaasahan. So, yun na nga mga kapalalang, hanggang dito na lang muna ang aking video. Thank you for watching. Pauwi na rin kami sa mga time na yan. And then nag-enjoy naman yung birthday girl namin. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe.